Sa panahon ngayon na patuloy na tumataas ang presyo ng mga modernong kagamitang pandigma, isang nakakagulat na hakbang ang ginawa ng Italy na agad nakakuha ng atensyon ng maraming defense observers. Sa halip na bumili ng bagong amphibious vehicles, pinili ng Italy na kumuha ng mga retiradong assault amphibious vehicles o AAV mula mismo sa US Marine Corps. At dito pumapasok ang tanong na siguradong nasa isip ng maraming Pilipino. Kung nagawa ito ng Italy, bakit hindi ito gayahin ng Pilipinas? Ito ba ay isang napalampas na oportunidad? O may mas malalim na dahilan kung bakit hindi basta-basta maaaring sundan ng ating bansa ang ginawa ng mga Italyano? Yan ang ating pag-uusapan ngayon. Kamakailan, inaprubahan ng Amerika ang pagbebenta ng 7 surplus AAV-7A1 variants para sa Italy sa halagang mahigit $30 milyong. Ang package ay binubuo ng 3 command vehicles at 4 na recovery vehicles mula sa dating inventory ng US Marine Corps. Hindi ito kasama ang troop-carrying variant dahil sapat na ang bilang ng kanilang kasalukuyang amphibious assault vehicles. Ang layunin ng Italy ay palakasin ang command at maintenance capability ng kanilang amphibious forces sa halip na dagdagan ang troop capacity. Ang mga sasakyang ito ay dating pag-aari ng US Marines na unti-unti nang pinapalitan ng mas bagong Amphibious Combat Vehicle o ACV. Dahil dito, marami ang nagtatanong kung maaari rin bang gawin ito ng Pilipinas. Sa unang tingin, parang magandang ideya nga naman. Mas mura ang surplus equipment kumpara sa pagbili ng bagong sasakyan. May karanasan na rin ang mga sundalo natin sa paggamit ng amphibious armored vehicles. At higit sa lahat, may mga paparating na bagong landing platform dock o LPD na ginagawa ngayon sa Indonesia para sa Philippine Navy. Kapag dumating ang dalawang bagong barkong ito, tiyak na mas lalaki ang kakayahan ng bansa sa amphibious operations. Kaya natural lamang na itanong ng marami, bakit hindi dagdagan ang bilang ng mga amphibious vehicles? Ngunit kapag sinuri nating mabuti, may ilang mahalagang dahilan kung bakit hindi ganoon kasimple ang usapin. Una sa lahat, mayroon ng amphibious assault vehicles na ginagamit ang Pilipinas. Ito ang mga KAAV o Korean Amphibious Assault Vehicles na ginawa ng South Korea. Ang mga ito ay nakabase sa AAV design ng Amerika ngunit may mga modernisasyon na ginawa ng South Korea. Ang mga sasakyang ito ay kasalukuyang ginagamit ng Philippine Marine Corps at nagsisilbing pangunahing amphibious armored vehicles ng bansa. Ibig sabihin, mayroon ng kakayahan ng Pilipinas sa ganitong klase ng operasyon. Ngunit may isang mahalagang problema. Itinigil na ng South Korea ang paggawa ng variant na ito. Sa madaling salita, discontinued na ang manufacturer. Bagamat mayroon pa ring mga ekstrang pyesa at maintenance support, darating ang panahon na magiging mas mahirap at mas mahal ang pagpapanatili ng mga sasakyang ito. At dito nagiging komplikado ang usapin. Kung bibili ang Pilipinas ng mga surplus na AAV mula sa Amerika, maaaring makatulong ito sa pagpaparami ng fleet. Ngunit sa kabilang banda, magdadagdag din ito ng panibagong pasanin sa logistics at maintenance. Hindi rin ito long-term solution. Dahil maging ang US Marine Corps mismo ay tuluyan ang nagretiro sa AAV platform at lumilipat na sa mas modernong amphibious combat vehicle. Sa madaling salita, papasok ang Pilipinas sa isang platform na unti-unti nang iniiwan ng pangunahing gumagamit nito. Isa pa sa pinakamahalagang konsiderasyon ay ang budget. Hindi lihim na limitado ang pondo ng Armed Forces Modernization. Napakaraming proyekto ang kasalukuyang kailangang pondohan. Nariyan ang pagbili ng mga bagong fighter aircraft. May mga proyekto para sa mga frigates at offshore patrol vessels. May mga radar systems. May missile systems. May submarine program. May acquisition ng mga helicopters at transport aircraft. At syempre, mayroon ding iba pang pangangailangan ng Army, Air Force at Navy. Sa ganitong sitwasyon, kailangang pag-isipang mabuti kung saan dapat ilaan ang limitadong pondo. Kahit surplus ang mga sasakyan, hindi ibig sabihin ay mura na agad ang kabuuang gastos. Bukod sa presyo ng pagbili, kailangan ding isama ang transportasyon, refurbishment, spare parts, training, maintenance at logistics support. Minsan, ang murang kagamitan ay nagiging mahal sa katagalan dahil sa operational expenses. Isa pa sa dapat tandaan ay mayroon ng 2 bagong landing platform docks na ginagawa sa Indonesia para sa Philippine Navy.
Ang mga barkong ito ay inaasahang magbibigay ng mas malaking kakayahan para sa humanitarian assistance, disaster response at amphibious operations. Ngunit hindi ibig sabihin na kailangan agad punuin ang mga ito ng mas maraming armored vehicles. Sa kasalukuyang sitwasyon ng Pilipinas, mas mahalaga marahil ang pagbuo ng balanced force. Hindi lamang amphibious vehicles ang kailangan ng bansa. Kailangan din ng air defense systems. Kailangan ng anti-ship missiles. Kailangan ng surveillance assets. Kailangan ng drones. Kailangan ng modernong command and control systems. At higit sa lahat, kailangan ng sapat na pondo para mapanatili ang mga kagamitang mayroon na tayo. Kung tutuusin, may pagkakaiba rin ang sitwasyon ng Italy at ng Pilipinas. Ang Italy ay matagal ng operator ng AAV platform. Mayroon na silang sapat na infrastructure, maintenance facilities at karanasan para suportahan ang mga sasakyang ito. Samantalang ang Pilipinas ay may sariling bersyon mula South Korea at ibang logistics chain ang ginagamit. Ang pagpasok ng karagdagang surplus vehicles mula Amerika ay maaaring magdulot ng komplikasyon sa supply system. Bukod dito, tila nakatuon na rin ang mga modernong militar sa mga bagong amphibious platforms. Sa Amerika, ginagamit na ang amphibious combat vehicle bilang kapalit ng AAV. Ang sasakyang ito ay mas moderno, mas survivable at mas akma sa mga bagong hamon sa modernong digmaan. Sa Europa naman, maging ang Spain ay nagpasyang kumuha rin ng mas bagong ACV platform na may Italian roots. Ipinapakita nito na unti-unti nang lumilipat ang maraming bansa sa susunod na henerasyon ng amphibious vehicles. Kaya marahil, sa pananaw ng Pilipinas, mas makabubuting maghintay sa tamang panahon at direktang lumundag sa mas modernong platform kaysa mag-invest pa sa isang sistemang malapit ng tuluyang mawala sa serbisyo ng maraming bansa. Gayunpaman, hindi ibig sabihin nito na mali ang ginawa ng Italy. Sa katunayan, praktikal ang kanilang desisyon. Mayroon na silang malaking fleet ng AAV kaya ang pagkuha ng surplus vehicles ay isang murang paraan para mapalakas ang kanilang support at command capability. Iba lamang ang kanilang sitwasyon kumpara sa Pilipinas. At dito natin makikita na walang iisang sagot pagdating sa defense procurement. Ang bagay na tama para sa isang bansa ay maaaring hindi akma para sa iba. Ang pinakamahalaga ay kung ano ang tunay na kailangan ng bansa at kung paano pinakamahusay na gagamitin ang limitadong resources. Sa huli, maaaring magandang ang tanungin kung bakit hindi ginaya ng Pilipinas ang ginawa ng Italy. Ngunit marahil, ang mas tamang tanong ay ito. Sa gitna ng limitadong budget at napakaraming pangangailangan ng AFP modernization, dapat nga bang unahin ng Pilipinas ang pagbili ng mga lumang amphibious vehicles? O mas makabubuting maghintay at direktang tumalon sa susunod na henerasyon ng mga amphibious combat systems? Ano sa tingin ninyo? Tama ba ang naging hakbang ng Italy? At kung kayo ang tatanungin, dapat bang sundan ito ng Pilipinas o mas mabuting ituon ng pondo sa ibang mas mahalagang kakayahan ng ating sandatahang lakas? Ibahagi ang inyong opinyon sa comment section at huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-click ang notification bell para sa mas marami pang usaping may kinalaman sa Philippine Defense at mga pinakabagong military development sa buong mundo.